What's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video is Samsung Galaxy A17 5G. Sulit ba? Tara, pag-usapan natin. So ayan mga idol, for today's video, pag-uusapan natin yung isang napakasulit na smartphone ngayon ni Samsung, which is the Samsung Galaxy A17 5G. So itong smartphone na to ay grabe nagsisale siya, especially ngayong payday or ngayong mid-year sale mga idol. Grabe ang laki ng binagsak ng presyo nitong A17 5G. Pero when it comes sa kanyang SRP kasi, ang SRP neto for the 4GB 128 is 10 to 11,000 pesos. And 8GB 256 is 13,500 pesos. Pero maganda balita sa ating online, sa official store po ni Samsung, pag tinapa yung video na yan dito sa section na to, mura at bagsak presyo na makukuha ang Samsung Galaxy A17 5G. There's a possibility pwede nito makuha at a below price na 8,000 pesos or baka mas mababa pa. Yun yung 4GB 128 niya. At syempre, meron pa po yan exclusive discount voucher na 1 to 2,000 pesos additional discount yan ha, pag clinic niyo yung ating link. So, pag clinic mo yung link na yan, magge-generate na automatic yung discount nyo. So, dyan lang kayo bibili nitong A17 5G. Again, official store po yan ni Samsung. At the purpose of this video is, of course, tulungan ng mga consumers natin bumili ng mga malulupitan at syempre sulit na smartphone. And again, pag binili nyo to sa offline stores or sabihin na natin sa mall, ang layo po ng presyo niya, medyo overpriced. Kaya gumagawa tayo ng way para ma-pursue ang mga consumers natin bumili sa online para syempre maging sulit ang inyong hard-earned money. Ang laki na madi-discount nyo pang grocery rin na 3,000, 4,000. Sulit na yon, di ba? So, kumbaga, yung mga titipid nyo, pwede nyo magamit sa mga ibang pangangailangan. Okay? So, yung A17 5G is recently lang naman yan lumabas ito sa Philippines at yun nga, kasabay, kumbaga, tinotal phase out yung A16 5G, very famous sa A16 5G before, pero ito na yung pumalit ngayon. And when it comes sa specification ng A16 at A7, wala silang ganong pinagkaiba. Parehong-pareho lang sila mga idol. So, phase out na kasi ang A16, kaya yan na po ang possible na pwede nyo mabili ngayon yung A17 5G. So, si A17 5G, meron 6.7 inches yung display niya. It's Super AMOLED display with a resolution of Full HD Plus 1080p. Meron siyang Corning Gorilla Glass Victus protection. And sad to say, 90Hz screen refresh rate. Ang maganda naman sa smartphone na to is yun nga yung Super AMOLED display niya. Isa pang nakakalungkot, notch po mga idol. Notch display pa rin. I don't know why hindi pa rin makamove on si Samsung sa mga notch display, especially sa A10 series nila and A20 series. And even the new A27 ngayon ng Samsung, naka-notch display pa rin mga idol. So, super duper nakaka-disappoint po yung ganon. Pero let's hope magawa ng paraan pa ni Samsung or sa next na generation ng Samsung ay maiba na po nila yan dahil super duper outdated na yan. Kumbaga, when it comes sa display neto, isa yan sa mapagmamalaki or magiging advantage ng Samsung Galaxy A17 5G sa mga competitors na. Yung iba, sinasabi, mas maganda ang display ng Infinix Hot 60 Pro Plus ba yun? Or, kasi, syempre, I think that is, yung resolution is 1.5K and AMOLED. Yes, maganda naman talaga. Pero, when it comes sa iba kasi, ibang brand, hindi ko naman kasi sinabi siya ang pinakamaganda. Maganda siya compare sa mga ibang brand. Kasi merong mas maganda pa rin dito. Pero compare sa AMOLED ng Infinix at sa Super AMOLED ng Samsung, I'll go for the Super AMOLED display even though 1080p resolution lang siya. So, mataas din yung resolution na yan. Kumbaga, mas okay sa akin ng Super AMOLED. Mas maganda ang mabibigay niyang color reproduction, mas vibrant, at panigurado matutuwa yung mata nyo pag nanonood kayo or naglalaro. Nakakainas pa yan ng graphics ang nilalaro nyo. Si Samsung Galaxy A17, 5G out of the box sa Android 15 to with One UI version 7. Pero magandang balita, na-support na po to or updated na po to sa Android 16 with One UI version 8. With One UI version 8. So again, hindi pa dyan natatapos yung update ni Samsung kasi next year or kina-next year pa, matagal po yan mga idol. Ilang OS update po masusupport ang A17 5G. So yan ang isa sa ilalaban natin or purpose nyo when buying a Samsung is of course the longevity. Biruin mo si Samsung A17 5G may update pa. Yung mga kasabayan niya noong 2025, karamihan dyan mawawalan na. Tapos makuha nyo siya ng 8,000 to 10,000 pesos.
sulit po ang inyong pera dyan. Ang isa pang consider natin kung bakit siya magiging sulit is yung processor. Yung processor niya, kahit na tumagal naman, hindi po siya literal na babagal naman ng ganun kalala. Is powered ng Exynos 1330 na 5nm processor. So the Exynos 1330, yan yung isang na-disappoint yung mga ibang consumers natin from MediaTek Dimensity 6300 to Samsung's Exynos 1330. Pero don't get me wrong, the Samsung's Exynos 1330 still a powerful processor. It's maliit lang yan na processor. It's 5nm, power efficient. Clock speed itself, napakataas. It's 2.4 GHz and yung GPU niya is Mali G68. So, mas better yung GPU neto compared din sa mga ibang Dimensity like the 6300, di ba? I think the 6300 is Mali G57. Ito is G68 po. Again, when it comes sa performance-wise naman ng Samsung Galaxy A17 5G, it can do the job naman. Especially sa mga tasks. Kumbaga, mga casual things, day-to-day tasks. Kumbaga, literal pong hindi mabagal naman itong smartphone na to. And several times, and syempre, subok ko na yan, natatry ko naman na siya, na-review ko naman na siya. And so far, so good naman ang performance even sa games naman. Pero I will not recommend this sa mga solid gamers or heavy gamers natin kasi medyo mababa yung RAM nito sa yung pinaka-base, 4GB of RAM. Pero pwede naman yung 8GB 256 mas better, makakalaro naman kayo dito. And Samsung Exynos 1330 can do the job naman. Pero hindi siya don't expect too much when it comes sa performance. Kasi syempre, for that kind of price tag na 8GB 256, I think pwede mo itong nakuha ng 10 to 11,000 pesos. Marami pa rin mga ibang 5G na mas better ang processor sa ganyan. Kung gaming po ang focus nyo. So again, ang Samsung Galaxy A17 5G, meron tong certain kind of target consumer. Okay? May camera pa rin ang nilalaban natin sa Samsung Galaxy A17 5G. Triple rear camera system, 50 megapixel main, 5 megapixel ultra at 5 megapixel macro lens. So complete naman din yung kanyang camera. Again, complete for its price sa 8 to 10,000 pesos. Usually iba sa 8 to 10,000 dual triple pero auxiliary at depth sensor and AI lens. 'Di ba? Useless na mga camera. Pangatlo, useless. Itong A17 5G, useful yung mga lente niya. So, magagamit nyo, legit na mga lente yan na usable, mga idol. So pinaka-favorite ko is, of course, the ultra-wide camera na very helpful sa karamihan ng mga content creators. So, when taking video, mas wider yung frame, mas convenient. Kumbaga, front-facing camera is superb din. 13 megapixel naman din, mga idol. Malinaw din naman ang camera performance ng A17 5G. Lods, kamusta naman ang battery ng A17 5G? To be honest, mababa siya sa capacity. It's 5,000 mAh battery capacity compare sa mga ibang brands na kapresyo niya, usually 6,500, 7K, 6,000, di ba? Malalaki. Pero don't get me wrong when it comes sa Samsung. Maganda kasi rin yung software optimization niya. Even though 5,000 mAh battery capacity siya. Again yung 5,000 mAh battery capacity, performance-wise, makunat pa yan. Matagal yung malobat. Pero yung sa perspective ng mga consumers natin, maliit na sa kanila. Kasi marami na nag-offer na brand na 6,000, 7,000, di ba? Pero yun nga, ulitin ko sa inyo, even though 5,000 siya compare sa mga iba na 6,000, maganda po yung software optimization ng Samsung. Kumbaga, when it comes sa battery performance, matagal din po siya malobat. And mabilis naman siya mag-charge, 25 watt fast charging rate. In 1 hour 30 minutes, full charge na agad itong smartphone nyo. The sad part lang dito smartphone na to, no charger po na included out of the box. So wala tayong charger. Kumbaga, when it comes sa pagbili nyo nito, expect nyo na mag-ready kayo ng pambili ng charger. Pero kung may charger na kayo, that's fine. Pero kung wala, marami pong pwede natin ma-reco na mga third party na mga chargers like Hublin, Anker, or Romos na nasa 500 pesos lang. I think pag original na brick ni Samsung, usually nag-around 1,000 yan eh. Tatlong third-party original charger na po yun, di ba? Mas better yun. Yung protection niya is the most disappointing part is IP54 water and dust resistance. Sobrang baba compared sa mga ibang brands or ibang smartphones na naka-IP64 ang pinaka-minimum. Pero ayun, meron siyang steel protection sa tubig, pero napaka-minor lang yung protection niya. Hindi siya ganun ka, hindi tayo magiging ganun kampante na sobra siya matagalan mabasa sa ulan, di ba? Compare sa mga iba na may IP64, legit yan na kahit matalsikan niya ng tubig, mabasa ng ulan na matagal. Though, ang A75G, may protection siya sa ganyang scenario, IP54, pero splash resistant lang po siya literal. Maraming nagtatanong, Lods, yung 4GB 128 ba, sulit po ba talaga yan?
Again, in today's time, 4GB of RAM nagiging new normal na ulit sa presyo na 10,000 pesos. So, compare sa mga ibang brands din, usually ganyan rin naman in-offer 4GB 128, and I think for the 4GB 128 is still usable. 128GB, I know mababa yan sa mga ibang consumers, pero when it comes sa price point niya, usually 128 is still acceptable pa rin. So, kung nalilita kayo sa 128, go for the 256, and I think 128 is the best minimum na rin naman na storage na pwede natin magamit ngayon 2026. Again, kung interested kayo sa Samsung Galaxy A17 5G, definitely mga idol, napakasulit na ito. Isa to sa napakagandang 5G smartphone na pwede ma-offer sa inyo ngayon 2026. Kaya kung interested kayo, tap mo yung video dito. View products, mura at bagsak presyo lang mo kuha. Itong Samsung Galaxy A17 5G.